ng Setyembre. Kasabay natin si Kaperiodikong Jordan Tumaga sa detalye. Periodiko Year End Review. Year 7. Magbabalik tanaw sa pinakamalalaking balita. Nagbabagang impormasyon sa nakalipas isang taon sa Island Province of Catanduanes, Philippines. Sinubaybayan, tinutukan at pinandayan mula sa Bicol Periodiko at Radyo Periodiko News and Information Center. Periodiko Year End Review. Year 7. Narito ang malalaking kaganapan sa buwan ng Setyembre, ang pag-uumpisa ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections ay ang pagsisimula din ng gun ban na ipinatupad ng COMELEC sa lahat ng barangay sa lalawigan ng Catanduanes. Ito ay nag-umpisa ng eksaktong alas 12 ng madaling araw sa tulong ng PNP or Philippine National Police. Isa-isang pinara ang mga dumadaan na motorista at sinuri ang mga ito. Alinsunod sa COMELEC guidelines, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala at pag-import ng mga baril, bala o mga bahagi nito at anumang uri ng pampasabog. Bukod sa gun ban, nagpatupad din ng truck ban sa bayan ng Virac. Sa nasabing ban, ipinagbawal ang lahat na six-wheeler o mas malalaki pang truck na tumawid sa mga kalsadang malapit sa mga paaralan tulad ng Virac Pilot Elementary School. Ito ay mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na alas 7:30 ng umaga hanggang alas 11:30 at alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Layon ng nasabing ban na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng mga lugar malapit sa mga paaralan. Nakapanludumo namang balita ang nangyari at naiulat sa bayan ng San Andres matapos matagpuan ang naaagnas na bangkay ng isang abaka stripper o abakalero sa Cagmasuso. Bilang pagpapakita naman sa mga advokasya na may kinalaman sa pangangalaga sa kapaligiran, nag-iisa ang Catanduanes sa isinagawang International Cleanup Day. Sa nasabing aktibidad, noong Setyembre 16 ay tulong-tulong na nilinis ng mga kawani at tauhan ng iba't ibang organisasyon at ahensya sa isla ang mga baybayin sa buong Catanduanes. Sa buwan ding ito, napag-alaman na ang Catanduanes pa rin ang may pinakamaraming naitalang bansot sa buong Bicol Region. Dahil dito, naging puspusan ang mga ginawang hakbang ng lalawigan upang tugunan ang suliranin na ito. Ginhawa naman ang hatid ng mga wheelchair na ipinagkaloob sa bayan ng Virac sa pangunguna ni Mayor Sammy Lainez sa tatlong benepisyaryo na sina Jessamay Balena na mula Barangay Calabnigan, Epifanio Tabinas mula sa Barangay Casoocan at Jose Ternida mula sa Barangay Santa Elena. Lalo ring naghigpit sa pagmomonitor sa presyo ng bigas ang mga ahensya sa lalawigan sa presensya ng iba't ibang kawani ng gobyerno at ng agrikultura. Tinalakay ang Executive Order No. 39, isang EO na layong labanan ang pang-aabuso ng mga nag-hoard ng bigas. Ngiti naman ang naging tugon ng mga guro matapos maglabas ng mga promos at discounts ang iba't ibang establishments para sa mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Sa edukasyon pa rin, nagsagawa ang Catanduanes State University ng livelihood workshop para sa mahigit 100 katao sa buwan ding ito. Aktibong-aktibo din ang puwersa ng Philippine National Police sa buwang ding ito. Patunay dito ang sunod-sunod na operasyon ng San Andres MPS. Sa nasabing mga operasyon, walang kawala sila alias Tan, alias June at alias Mil sa ikinasang manhunt operation ng ahensya. At yan ang mga malalaking kaganapan sa buwan ng Setyembre para sa Bicol Periodiko Year-End Review. Ito po si Radyo Patrol number 56, Jordan Tumagan, nagbabalita para sa Radyo Periodiko. Periodiko Year-End Review. Year 7. Basta Barreta. Naka-report tulos sa Radyo Periodiko. Maraming salamat Kaperiodikong Jordan Tumaga sa detalye ng mga balita sa buwan ng Setyembre.